Ano manu? Is this the life or is this the life? Parang feeling ko, this is the life. This is the life talaga. Sarap ng hangin, malakas. Tapos, ganda ng kirik na tanawin. kirik pa yung araw. Yan, yun natin agad, ano. It's all about the crew, yung mga tao, kung paano nila gagamitin at paano nila didiskartehan yung hangin para mapabilis nila yung natin nila, di ba? Ganun yun. At ang bawat membro ng crew, meron sila sarili-sariling trabaho at kailangan nila i-coordinate, kailangan sabay-sabay yung galaw at nagkakaintindihan sila para magkatipay. At yan ang matututunan natin sa Philippine Centennial Team na kung nung nakaraan nakipagtagisan at nakipagkompetensya na dala-dala ang ating bandera. Once you are a sailor, you'll always be a sailor. Kahit anong practice mo, kahit na anong galing mo, pag hindi mo ginalang ang dagat, kakainin ka ng buhay nito. Hindi lang yung ibang bangka yung kalaban namin. Kasama na yung hangin, yung current, yung waves, tapos yung init, yung ulan. Yung makapag-compete kami sa Olympic eh. Kasi yun talaga yung pinaka-goal namin dalawa. Kumbaga, hanggat hindi namin nakakamit, hindi kami titigil. Tatay ko ang nagdala sa akin dyan sa Manila Yacht Club. 16 years old ako noon. Bata pa, mga yate na ang nakapaligid kay Rich Lee. Sa Manila Yacht Club, nagtatrabaho noon ang kanyang tatay. Pagdating ko sa Manila Yacht Club, nakilala ko yung coach ng Philippine Navy Sailing Team. So sila yung nag-recruit sa akin para sumali sa kanila. So nakita ko naman na yung improvement ko na ganun kabilis. So parang kinarin ko na lang din siya. Dito na nagsimulang mangarap si Rich Lee. Naging interesado ako nung makita ko yun. Tapos lalo na nung nasubukan ko ng sumakay, someday sabi ko, makakasakay din ako sa mga ganyan kabibilis na bangka. The dream is to believe. Ito ang matinding motivation ni Rich Lee. At sa simula ng kanyang paglalayag, unti-unti na bago ang kanyang kapalaran. Nung umpisa, ang struggle namin kasi ang training boat namin iba yung tinatawag na Mirror. Ang boat ng Philippine Sailing Association, 420. Nagpa-practice kami sa ibang class, sa ibang yung tinatawag na Mirror. Tapos nung nagkaroon ng Philippine National Games noong 1994, doon sumali ako. So pinalad naman, ayun yung first tip ko para makapasok sa national team. Ang batang dati naglalaro lang sa gilid naman nakadaong na yate, ngayon hari na sa laot. Dito sa atin, ang pinakamalaking dito yung sa OB16. Dumadating dito yung mga taga-Australia, dumadating dito yung taga-Fiji, Papua New Guinea, Guam. Pinalad naman ako yung taga-Hong Kong na nagcha-champion dyan, na natalo ko. Mula sa maliit na sailing boat na tinatawag na Hobie 16, si Rich Lee ngayon ang helmsman o timon ng Subic Centennial Team. Napakakomplikado ng pagpapatakbo ng isang yate tulad ng Subic Centennial. Kailangan dito ang matinding precision at teamwork. Meron kaming tao para doon sa harapan. Siya yung tinatawag namin bowman. Tapos yung tao naman dito sa mast, siya yung nagtataas ng mga layag namin pag ginakabit namin. Siya naman yung mastman. Tapos meron kami naman taga-hila nito. Ang tawag naman sa kanya, pitman. Habang hinila ng mastman yung lubid na yan, dito naman siya hinila kasi dito yung control lines. Habang ang control niya, dito nilalak. Doon sa isang winch naman na yun, yung may lubid na nakapulupot, yun naman yung para sa main sail natin, ang tawag naman sa kanya, main grinder. Siyempre, pag ginagamitan mo ito, meron siyang grinder. Siya lang ang nag-grind noon. Sa timon, yun yung role ko, helmsman. Tapos meron akong isang tao sa likod na custodian. At the same time, ginagawa nyo yung isang winch naman na yun ang ikot ko sa likod. Para naman yun dito sa checkstay. So siya yung nagpupunrol ng shape ng layag namin. So habang sinasabi niya kung ano yung dapat kong gawin, tinitimpla rin niya yung layag na yan.
At sa kauna-unahang Subic Boracay Race, nakakuha ng ikalawang parangal ang Subic Centennial Team sa International Racing Class. The Subic Boracay race starts at the Subic Day. It's a 200-mile race that ends at the northern tip of Boracay. It's a very tactical race because there are so many areas where there are what we call holes. These are spots that we lose the wind. So getting out of this hole and going around them is quite a challenge. Ang mga parangal na tinatamasa nila ngayon ay bunga ng dedikasyon at lumisang paghahanda sa lahat ng laban. Sapatos ni Daddy. Sabado, Linggo, siyempre kasi mga sparring partner namin, mga estudyante. Yun. So more on water kami, bihira kaming pumupunta sa gym. Tumatakbo lang kami, jogging lang. Parang yun yung pinakang kuhaan namin ng lakas, ng resistensya. Sa Centennial Team, kasi kada lalabas yung boat na to, kami lahat yung kasama. Ang laging ginagawa nila is yung pull-up, sit-up, saka nagro-road run kami ng medyo matagal. Ginagawa namin yung pro-works namin. Pagka kami-kami lang nila. Pero kung may mga big events kami pinag-aandaan, halimbawa SEA Games at saka Asian Games, minsan pumupunta kami sa Subic, minsan naman sa Taal. Hindi biro ang mabilad sa ilalim ng sikat ng araw habang humahagupit ang hangin at umiindayog ang malalakas na alon. Mahirap pagka masyadong malalaki yung alon at saka malakas yung hangin. Sa dagat, wala kasing nakakapag-predict kung ano yung nasa dagat. Malayo ka sa mga rescue, malayo ka sa mga Tagulan na lang sa ABC or sa pinaandar mo, umakit mo, disqualified ka kaagad. May isang time na malakas yung hangin, umuulan, dinaanan kami ng kidlat dyan sa gilid namin eh. Umulit yung kidlat dyan, umuusok yung dagat. Tuloy-tuloy lang kami, lahat ng mga instruments namin, inoff namin kasi mas nakakatakot pagka mag-back out yung pag nasira yung mga instruments namin. Basta tuloy-tuloy lang kami, hindi lang kami humahawak sa mga natatakbuhan ng kuryente. So, mga lubid lang hinahawakan namin. Kakambal ang panganib sa paglalayag, kaya naman kasama sa training ang mga paraan para maiwasan ang mga ito. Yung power ng hangin na tumatama dyan sa layag, yun dapat ang kukontrahin nyo dito. Para hindi siya tumagilid ng sobra. Kasi pag ang bangka tumagilid ng sobra, buwabagal siya. Once na tumagilid yung bangka, wala kang ibang gagawin kundi mag-hike out ka doon, umupo ka sa gilid na nakalabas yung kalahati ng katawan mo. So, kung ano yung order galing dito sa likod na sinasabi dito sa harap, yun ang gagawin namin. Pupunta lang sila sa station nila. Kaya naman sa hirap ng pinagdaraanan, napakatamis ng tagumpay pagtawid sa finish line. Hindi mo may paliwanag kapag umakit ka na doon sa station na sinasabi ka ng medalya. Hindi mo may paliwanag kung ano yung nararamdaman. Sobrang saya. Ano yung exercise at saka yung jogging na ginagawa mo sa tabi, pag nagsisailing ka, doble pa yung hirap na mararanasan mo. Pero masarap din pagkatapos, walang kasing sarap. Sa awards naman ng Mirror, which is doon ako nag-umpisa, pinalad naman ako doon na kapag uwi din ako ng first international boat sa Australian Nationals, tapos sa World's Championship, nag-second ako. Yun yung greatest achievement sa sailing. Ikaw ba yun? Hindi. Kumakit ka na? Pero para sa mga tunay ng maglalayag, hindi ang hantungan ang mahalaga. Ang importante ay ang mismong biyahe, kung paano sila makipagsapalaran sa mga puwersa ng kalikasan sa ibabaw ng karagatan. Marami akong kilalang sailor na matatanda na hindi pa rin nagsasawa. Kaya sana hindi ko pa masabi kung kailan ako magsawa.